Paggamit ng fire extinguisher, especially sa panahon ngayon, Fire Prevention Month. Seryosong bagay ito sa mga bahay natin, since may mga, siyempre may mga bahay tayo, may mga lutuan tayo. So kahit saang part man dito ng mundo, hindi exempted sa sunog ang lahat. Kahit pa napakagara ng bahay siguro natin, kung sino man dito may bahay na puro tiles yan, puro muebles or whatsoever, hindi pa rin ligtas para sa sunog. So eto ngayon, pag-uusapan natin ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Overview. So yung pinaka-purpose natin para sa presentation na to, para mas ma-inform tayo. Ayan, yung fire basics, alamin natin. Fire extinguishers overview, types of fire extinguishers, following the PASS technique. PASS, wag natin kalimutan yon. Tuwing may nakikita tayong sunog or mag-apula tayo ng apoy, laging tatandaan ang PASS. Mamaya malalaman natin yung PASS na yan. Or pass. 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 Pag may sunog, pass ako dyan. Sabi lang gano'n. Pass. Uy, may sunog! Huwag kayong fire extinguisher. Pass. Kasot ng gano'n. Pero hindi ibig sabihin nun na pass ka sa pag-aapula ng sunog. Pass lang sir, So dito, malalaman natin sa demonstration na to, paano natin pakalmahin ang sarili natin when it comes to fire. Huwag tayong tarantado. I mean, huwag tayong nervyoso. Huwag tayong mataranta agad na hindi alam gagawin, parang matataranta agad. Kahit sa pagsabog ng may oras pa yan. Kahit mismo siguro kung granada ang ihagis sa atin. May time, may oras pa, segundo pa yan. Kung mabilis lang tayo, may pa yan. Wag lang yung mataranta na parang ma-mental block na kaagad. Presence of mind lagi. Okay? Introduction natin. Fire extinguishers are designed to put out or control small fires. Tandaan natin, ang fire extinguishers is only for small fires. Pero pag once na malaki na ang apoy, hindi pwede na magbibida-bida tayo na apulahin yon sa pamamagitan ng fire extinguisher kasi pwede tayong lamunin ng apoy. Not unless kung marami tayo naka-fire extinguisher, sabihin natin 20 or 50 na may kanya-kanyang fire extinguisher, tapos yung sunog kahit gaano kalaki, pag sabay-sabay bumuga yon, parang isang bumbero lang din ang bumuga sa isang sunog. So pwede yon. Pero kung mag-isa lang at malaki yung sunog, better call the fire department, nearest fire department. Small fires, if not checked immediately, can spread out of control. Yung small fires natin. Kaya dapat pag may nakita tayong konting sunog, example nila, may umusok na isang appliances, may nakasaksak dyan, umusok, apulahin agad, bunutin or whatsoever, kung ano man yung mga procedure, kung mas maigay, kung kuryente yung dahilan ng pagkasunog, sa pinakamalapit na area kung saan yung pinaka-breaker, kahit pa ma-shutdown, mawala ng kuryente lahat, walang problema. Importante safe. Kung may nakita tayo dito sa paligid, na, kunyari, example, as is, nandito tayo. Since nandito tayo, pag may nakita tayo, may nasusunog na isang bagay, pero hindi nag-trip, although may safety feature yung electrical natin. Hello? Kikinig pa kayo dyan? Tinanong ko lang Joke lang. So isa din yun sa didiscuss natin, na kahit sa bahay natin, sa bahay ninyo, kailangan ma-demo natin sa member of the family kung ano ang mga gagawin. Kasi magandang yan, nakakatulong yun. It can save lives. Okay? It is important that we equip our facilities with the proper fire extinguishers as part of our fire protection plan. So yun na nga. Dapat naka-equip yung natin, yung bahay. Yung office natin, kung mapapansin nyo, mamaya papakita namin sa inyo kung saan nakalagay ang mga fire extinguishers. So, in case of fire, again, huwag mataranta, kunin ng fire extinguisher, tapos, bugahan. May mga technique tayo kung ano yung mga tamang pagbuga. Naalala ko lang sa sa anahaw dati, nasunog sa poste. Parang halos lahat takot lumapit sa pero nakakakaba pa rin. Pero syempre ang isipin lang natin, what if mas lumaki to at may casualties? What if mas lalaki ang sunog? May mga mabubuhay na yung mga mabuhay na maapektuhan, mawawala, o di kaya masunog yung buong resources natin, buong bahay na yon. Edi mas malaki. So hangga't kaya natin apulahin, maliit na kailangan din talaga ng lakas ng loob. Yes. Pero may tamang paggamit ng fire extinguisher.
mamaya malalaman natin dito. Hindi kasi pwede porket fire, extinguish natin lahat. O di kaya pag fire, tubig agad. Hindi. Lalo pag electrical. Pag electrical yan, hindi pwede gumamit ng tubig. So yan ha. Dito ay. Stay informed. Implementing a fire extinguisher safety program, informing occupants of the specific building's fire safety procedures is essential. Ayan, mag-i-implement tayo dito kahit sa pamilya natin, sa bahay natin. Again, Fire Prevention Month, ginawa yan ng hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, ginawa yan. Kasi pag once na summer, sobrang init ng panahon, the presence of heat, oxygen, and fuel ay nandoon. So doon lang nagbe-burn, nagkakaroon ng sunog. Malalaman natin yung triangle of fire. The triangle of fire. Maano natin dito mamaya. Knowing the different classes of fire and types of fire extinguishers can save lives. Knowing the different classes of fires. Iba-iba klase ng apoy. Hindi pwede, for example, na apoy yan, nasusunog galing sa plastic, bubuhusan natin ng kung ano-ano lang. Merong mga dapat gamitin na mga fire extinguishers, specifically fire extinguishers. Although universal kasi tubig, wag lang sa kuryente pag may apo lang sunog. Pero pag once na may extinguisher ang ginagamit, pwede siya sa electronics. Pero mamaya malalaman natin dito kung saan siya gagamit ang ano. Ayan, fight or flee. Pag may fire, ito yung tandaan, labanan ba natin or mas liligtas natin sarili natin? Kumbaga i-assess natin, kaya ba itong apulahin? Kung napakalaki na, flee na. Tapos tumawag na ng nearest bumbero. A fire is the most common type of emergency businesses must plan for. A fire na, hindi ng business kahit sa mga bahay natin, simpleng mga bahay natin. Fire is the most common type of emergency. Common siya. Hindi siya yung tipong occasional lang. Common talaga, madalas nangyayari. Walang exempted, walang ligtas kahit sino. Kailangan nagpaplano din tayo. So, as business, ito, kaya pinag-uusapan natin to, pwede rin natin i-apply ito sa bahay natin para mas ligtas tayo sa fire. A critical decision with planning is whether employees should fight a small fire with a portable fire extinguisher or evacuate. So yun. Assess natin. Huwag yung tipong, sobrang laki ng apoy, na halos katumbas na ng apoy na nasusunog na sasakyan, mas malaki pa sa atin ang apoy. Wala. Lalamunin lang tayo kahit nandyan yung sunog. Ito tayo, sobrang init nun. So, pwede tayong ma-compromise. So, maraming procedure naman doon. Kung gusto talaga natin maging may training si BFP, at pwede na maging part ng BFP, may mga training yan. So, sobrang init, liliguin nila sarili nila, yung jacket nila, liliguin nila, babasain nila gan bago sila susabak doon, lalapit sa malaking apoy. May mga ganon. Okay, small fires can often be put out quickly with the portable fire extinguisher. Small fires again. Ang fire extinguisher kasi pang small fire lang. In case of emergency, at least maapulang sunog at hindi nalalaki pa. Employees must understand the use and limits of a portable fire extinguisher and the hazard associated with fighting fire. Yan. Kailangan maintindihan natin paano ang tamang pag-apula ng sunog. Hindi basta-basta na sugod without knowing the standard. Kung ano mga dapat gamitin. Ano yung pwedeng gamitin. Especially dito. May maliit na may sunog, nagganon-ganon. Huwag ka agad matarantang. Example, umuusok yung outlet, yung pinagsaksakan. Huwag naman isprayan agad ng ng fire extinguisher. Kasi, syempre, although napipigilan nga natin yung pagkasunog, pero nagkaroon naman na tayo ng mga parang tawag dito, mga mess. Merong mga naiiwang sobrang daming dyan. Kasi yung fire extinguisher na standard natin, yung basic na marami sa kahit saan makikita natin is yung ABC, dry chemical, dry type ABC. So dito malalaman din natin ano ba yung ABC na yun. Bakit may ganun si fire extinguisher? May ABC, may D, may E, may F. Bakit ba may K? So dito basic lang, yung pinaka-common ang pag-uusapan natin.
Ayan. Fight or flee example. Yun na yung sinabi ko kanina na assess muna natin. Uy, kaya ko ba to? Wait lang, napakalaki na ng sunog ah. Evacuate na ako. Yun yung flee na tinatawag. Pero pag once na maliit lang, sa tingin natin parang sunog, alam na ba natin, ito pinakamagandang tandaan natin, tingnan natin. When extinguishing fire using fire extinguisher, pag ang fire is parang yung nasusunog na mga dahon-dahon sa bakuran, yung inipon, lahat ba nakaranas ng ganon? Okay. Na may mga inipon na basura sa harap ng bakuran, tapos sinunog. Pag ganung fire lang, pwede yun sa fire extinguisher. Yun yung pinaka-max ng fire extinguisher. Pero pag beyond niyan, mas malaki yung na talagang lagpas tao yung fire, yung yung mismong dilaw yung kulay ng apoy, lagpas tao. Susubukan natin sa fire extinguisher, at least kumonti siya. Pag ganun kasi malawak na, mabilis ng pagkalat nun Lalo pag open area. Lalo pag open area. Pero kung wala naman siyang fuel na pwede niyang ma-adapt or masunog sa paligid. Fuel hindi lang ibig sabihin yung sa crudo hindi lang ibig sabihin gasolina. There's different types of fuel na tinatawag. May liquid fuel, yun na yung mga gasolina. Merong mga solid fuel, which is yung mga papel na tuyo, damo-damo na tuyo, kahoy na tuyo, lahat yun fuel. Meron din ang gas is fuel din. Yung air, fuel din yun, na possible mag-burn dahil sa presence ng fuel itself. Okay? Fire explained. For fires to exist, 4 elements must be present at the same time. Enough oxygen. Ito na yung tinatawag na fire triangle. Ayan. Presence ng oxygen, ayan, to sustain combustion, enough heat to raise the material to its ignition temperature, some sort of fuel or combustible material. This chemical reaction is fire. Ayan oxygen plus heat plus fuel equals fire. Kung napapansin natin sa mga bundok, bakit nasusunog yung mga bundok? Lalo pag summer, madalas nangyayari. Kasi the presence of oxygen andun yung hangin. Yung yung mahangin tapos yung heat galing sa sun. Tinutuyo niya lahat ng mga damo-damo, lahat ng mga dahon, lahat ng mga kahoy-kahoy diyan, ng mga patay, tinutuyo niya. And then yung fuel na yon, yun na yon. Yung mga dahon-dahon na yon. Yung heat galing yan sa naiipon lang, nasikat ng araw, nakababad siya, tapos parang pinaypayan ng hangin. Kaya nagka-create siya ng fire. Kaya marami nasusunog na kabundukan dahil sa presence ng love triangle. Fire triangle na to. Okay? Yun yung presence heat with fuel, without oxygen, the fire is dead. Kaya kung mapapansin natin sa pag-apula ng LPG, kung may sunog, dahil sa presence ng air, presence ng heat, which is yung ignition na galing sa kuryente or lighter, any fire na na-trigger yung gas, yung LPG, yung fuel doon, yung LPG, yung gas So may fire siya, dahil sa may oxygen, which is yung air, takpan lang natin yon ng basang kumot, yung LPG, basahin muna natin kumot, tapos itakip doon, mawawala na yung, wala siyang air contact, mawawala si oxygen. Ibig sabihin, patay yung apoy. Meron lang isa dito mawala, hindi na mag-exist si fire. Pero dahil madalas nangyayari, kaya keep safe tayo lagi. Tingnan natin mabuti yung mga fuel natin sa paligid natin, sa bahay natin, yung mga hindi naman ginagamit na naka-display, malapit sa mga lutuan, lalo pag tuyong-tuyo. Yung mga natin, dry na dry yung mga kagamitan, mga papel-papel, tapos malapit pa doon sa lutuan, mga papel-papel na malapit sa area na kung pwede saan masunog. Tapos yung mga saksakan, ilayo natin yung mga possible na maging contact ng electrical reaction o yung mga ignition mula doon sa electrical trips or whatsoever. Kasi mabilis mag-burn yun, lalo magpapel. Okay? Ano ba yun? Nag-skip? Okay. 4 classes of fires. Ito na yun. Wood-based, cloth, paper, rubber, certain plastics, flammable liquids, gases, greases, petroleum products,
Yan yung mga klase ng mga fires. Energized electrical equipment, conductors, or appliances. Combustible metals such as sodium, potassium, or magnesium. So yun yung, ito sa mga metals, yung tawag dito, yung mga bakal, iba din kasi yun eh. May mga toxic fumes kasi yun eh. Iba yun yung ginagamit natin sa mga, tawag dito, yung sa paggawa ng bakal. Kaya nasa ano siya. Para malusaw. So dito may mga certain may mga dapat gamitin pag kanya sa mga madalas daw sa mga industrial building, yung puro metal na yung mga yung gamit nila sa building sa mga nasusunog. May toxic fumes kasi yon na kailangan full gear ang nagre-responde. Para sa yung sa dito sa nasunog sa Roosevelt. Refrigeration. Anong pangalan? Geia? Oh, di ba Geia? G-E-A. Di po. Ano po? Sino yung sa Bulacan? Yung si client? Glacier. Glacier. Pulilan. Yeah. Si Glacier. Yun, puro metal yung nasusunog. Kaya yung toxic fume nun, pag may nasusunog na gano'n, dapat evacuate talaga. Wala dun sa malapit. Tsaka hindi pwede gagamitin lang yung mga dry chemical. Pwede naman siya kasi universal si dry chemical na type ABC ng fire extinguisher. Pero dahil sa toxic fume, kailangan nating meron siyang specific fire extinguisher kasi na ginagamit doon para hindi sumingaw yung niya, yung mga toxic fumes niya. Yung amoy nun, yun. Nakakamatay. Nakakasuffocate. Okay? Ito yung fire extinguishers natin. Cancerous yun. Okay, ito yung fire extinguishers natin. Laging may safety seal. Ito yung seal. Ito yung pin. Pin is para lang din siyang sa granada. Yung sa granada, ganitong Parang ganito. sarlak lang, ganyan lang. Ganito ang Hindi granada. pa kami nakakitang granada. Hindi pa nakahawak. Hindi pa. Ito na yun. Maliit na ganyan. Maliit na ganito. Tapos, bilog na yung ilalim. Pero maliit lang to. Pero ang niya, lever niya, nasa body, parang nandito, parang ganon. Ito din, may pin din siya. Pag tinanggal tong pin, ang granada, kapag tinanggal tayo, huwag na tayo sa granada. Dito tayo sa first Ito extinguisher. siya. Pagtuloy mo yung pin. Baka matakot akala parang May siya, may seal. Marami na ata seat dyan, di ba? Iba yan. Kaya Iba to. Amerix din. So, ito yung pin. Ito yung nozzle. Paano yung ikot? Ito yung nozzle. Mamaya, i-demo natin yung pinaka Ito yung nozzle. Okay? Ito yung handle. Itong dalawa. Pinaka-main handle ito. Kasi dito mag-carry. Etong lever, ito yung ino-operate pag pinipindot. Ayan. Ito yung pinipindot. Tapos, pressure gauge. Ito. Pag naka-green yan, ibig sabihin pressurize yung fire extinguishers natin. So, good condition siya. Pag once na pumunta sa red, dito sa kabila, need to recharge. Kumbaga, low pressure, wala na siyang wala nang stock pressure. Tapos, yan yung nasa loob niya, high pressure gas canister niya. Tapos, yung tube, mula dito sa papunta doon, parang straw, na yun yung magiging parang nagsasak doon sa pinakailalim. Plus dry chemical powder na yung carbon dioxide or water. Depende sa fire extinguisher. So yan yung components May label naman siya. ng Dry na. pero may nakalagay naman dito. ABC. Dry Dry ABC. chemical. Dry chemical. Again, ito yung seal. Ito yung tinatanggal. Mamaya makikita natin kung paano siya tanggalin. Sa pag-apulan ng sunog, twist lang yan. Remove ang pin. Pero sa pag-remove ng pin, may proper yan ha. Pagkatanggal ng seal, pag nag-remove ng pin, huwag tayong nakaganito. Tapos hindi dapat, ang pagkuha na, naka-aim muna to, taas konti, kunin natin to sa kamay, ganyan ha. Tapos, Pass. Aim. sa inyong pass. Aim, sway. Sway. Pull the pin. Pull the pin. Aim. Aim the fire. Aim the fire. Squeeze. Squeeze. And Sway. Sway. sweep. Sweep. Parang nagwawalis. Ayan. Side to side. Hindi pwede tapos hindi pwede na nasa taas. Kasi syempre umaabot yung apoy. Nasa taas. Hindi pwede Aim the nakataas. fire. Aim the fire. Base Yung of base the base mismo ng fire.
Kasi ang chemical na to, kunyari, ang chemical na to na dito nakalapag. Kahit sindihan mo gayon, yung singaw niya, yun yung pumapatay dun sa pinaka-base ng fire. Yung singaw. Pero kung nasa ibabaw lang yan, nagpa-fire pa rin yung ilalim. Buhay pa rin yung base ng fire. So, yun. Mamaya makikita natin na portable fire extinguisher applies an extinguishing agent that will either cool burning fuel, displace, or remove oxygen, stop the chemical reaction. When the handle is compressed, it opens an inner canister of high pressure gas that forces the extinguishing agent from the main cylinder through siphon tube and out of the nozzle. A fire extinguisher works much like a can of hair spray. Parang ganun lang din siya. Yung principle niya, yung hairspray yung ginagamit natin. Even yung, iba pala. Iba kasi yung sa ano. Ito, pressurized siya. Parang ganito. Si Glade. Ayan. Parang ganyan si first thing. At least hindi mabaho, di ba? So parang ganun. Kunyari, pag-extinguish natin, ganyan. O, di ba? O, di ba? Parang siya din sa Pilox, di ba? O, parang ganun lang. Yung mga pressurized tanks or pressurized na mga sprays. Ganun na ganun. So mamaya, pakita natin sa labas kung yung Si actual... Giselle. Sir. Ay! Oo, nakakaupo yan eh. Sakit sa... O, di ba? So cover your mouth after na mag-extinguish na. Oo. Okay. Giselle, magmask ka mamaya. The following conditions must be met for a fire extinguisher to be effective. The fire extinguisher must be right for the type of fire. Dapat tama yung fire extinguisher natin base sa apoy na papulahin natin. It must be located where it can be easily reached. It must be located where it can be easily reached. Kaya dapat nakalagay daw siya sa area na kung saan madali siyang ma-access, madaling makuha. Pero hindi mapaglaruan ng bata. So, ang standard talaga niya is may height yan. At least 3 feet above the ground. Ang pinaka-max niya, 3 feet above the ground. Yun yung pinaka-safe para yung mga bata hindi mapaglaruan. Okay, it must be a good working order. It must be in good working order. So yung tawag dito, we're going to pressurized, chine-check natin yan. Expiration date, may mga standard yan. May mga nakasulat sa body naman ng fire extinguisher eh. Expiration date, kailan siya ni-refill, pressurize, yan. The fire must be discovered while it is still small. Ang fire daw, dapat madiscover natin habang maliit pa yung isang sunog or isang apoy. Kaya be vigilant pag may nakasaksak na mga mga hindi naman ginagamit na nakasaksak, bunutin. Kasi possible yon na mag-create or magkakos ng fire pag nag-overheat. Yung mga hindi naman ginagamit na electric fan, na kung lalabas naman ang kanilang mga bahay or kwarto, wag kalimutang bunutin. Okay, mga electric fan, ilaw, mga any appliances na hindi naman ginagamit. Ayan yung pinaka-importante. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Pagpabaya tayo ngayon, pero pag nasunog na ang lahat, wala na. Doon pa natin maiisip, sana pala talaga, iningatan ko. Nawala tuloy, nasunog tuloy yung ano ko, ganito, ganyan. Kaya iwasan natin yon. Okay? Tayo mismo maging vigilante, maging tayo mismo mag-lead sa ganitong sa effectiveness ng natin doon sa bahay natin. Kahit saan man tayo magpunta, dapat tayo parang matikuloso tayo sa sa fire extinguishing process or sa mga ganon, fire suppression. Titingnan natin ganito ganyan, meron ba kayong dito? Fire extinguisher in case of fire. Sige, at least meron kayong pwede tayong magturo, pwede mag-share ng idea para makatulong tayo sa natin, community natin. Okay, yan yung makikita natin sa labeling. Ito sa fire extinguisher kasi UL listed siya, pero hindi naman necessary dito sa Pilipinas. Pero mas maganda kung may budget, mag-UL listed na. Pero kung wala naman, syempre ang affordable lang naman talaga natin, especially tayong mga Pilipino, is yung ordinary lang na dry type. So as much as we can, or kaya nating mag-invest ng fire extinguisher sa bahay natin, mapaisa or dalawa, napakalaking tulong nun. At least every year meron tayong fire extinguisher sa bahay. At least makakatulong sa pag-apula ng sunog. Okay?
Different types of fire extinguishers are designed to fight different types of fires. The 3 most common types are, ito yung common types ng fire extinguisher na available na kahit saan. Yung air pressurized water. Ayan, may fire extinguisher, pressurized siya, which is ito available to sa ano, yun na yung mga firehouse cabinet. Ito na yun, air pressurized water. Firehouse cabinet na naka-access sa fire protection system. Meron ding fire extinguisher na ang laman tubig. Tapos pressurized water lang siya. Pero hindi siya pwedeng gamitin. Take note again, ang tubig or ang water na pang-apulan ng sunog ay hindi pwede sa kuryente. Or yung mga sa technology, sa mga, like for example, computer shop, pag nasunog, hindi pwede tubig. Kasi pwedeng magkuryente yon, may dumada. Kaya ang ginagawa ng mga bumbero, kaya pag may sunog, pina-take down nila or pina-shutdown nila yung supply sa area niyan kung malaki ang sunog. Pinapa-shutdown, tinatawag nila sa Meralco, tapos yung pinakalinya na yon, isa-shutdown muna. Para habang nag-aapulan ng sunog, since bumbero yan, hindi naman natin kagaya sa ibang bansa na may mga bumbero na ang gamit nila, yung mga CO2, HCFC, mga ganon, dry chemical, tubig ang sa mga bumbero. Sa ibang bansa kasi iba-iba, merong depende sa bumbero mga kumbaga mayayaman. Pero sa atin, since tubig, kasi may siya, may contact kasi ang water sa electrical. Okay, carbon dioxide. Ito na 'yon. Ano iba pa, CO2 to. Ito yung sa air pressurized water na fire extinguisher or firehouse cabinet na may yung tubig na mismo, pressurized water. Yan. Carbon dioxide is yun na yung CO2. Yan yung available na meron tayo sa market. At saka si dry chemical, which is eto si dry chemical, ABC type. Yung carbon dioxide sa'yo, yan yung sa si carbon dioxide is sa pang-electrical. Yan yung mga available, 3 main available common type of fire extinguisher. Si dry chemical kasi, pwede siya universal. Kahit ka-electrical, pwede siya. Maglilib nga lang, automatic sira kaagad yung kunyari, computer, masunog, bubugahan na ito. May powder kasi ito eh. So yung powder na yon, pag dumikit doon sa mga device na yun, parang damage na rin yung napigilan lang yung apoy, pero yung mismo resources, or kung ano yung mga nasunog, automatic, parang sira na rin. Unlike kay CO2, hindi siya magdadamage, kay carbon dioxide, hindi madadamage yung electrical components. Kasi ang pag binugayan si carbon dioxide, para siyang basa na something, parang usok din siya. Hindi siya powder, parang usok din yung lumalabas, parang gano'n. Oxygen. Oo, parang gano'n. Tapos mabilis siya na humuhupa, yung para siyang alcohol. Nawawala. Tapos hindi siya naglilib ng mga puti-puti, walang gano'n. Para na siyang medyo mahal nga lang. Medyo mahal nga lang. Ito yung mura, si dry chemical. Okay? Air pressurized water, ito yon. Madalas na meron din si Amerex niyan. For A fires siya. Ayan o. Water is the most common used extinguishing agent for type A fires. Yung type A fires natin, yun na yung papel, nasusunog na kahoy, yung mga materials na turn into ashes. Ito yung palatandaan pala. Pag A is ashes, mabilis tandaan. Ang fire extinguisher na may letter A is para doon sa mga nasusunog na nagiging abo. Ito yon. So pwede siya doon. Tapos B, hindi na natin yung iba. Ito pala, wood, paper, cloth, rubber, and certain plastics, fires only. So yun yung si type A. Ito naman, type A, APW safety pala to. Air pressurized water safety. Ayan. Never use to extinguish flammable liquids liquid fires. Hindi pwede gamitin si water sa mga liquid fire. Like for example, may nasusunog na gasoline station, hindi pwedeng puro tubig ang yan dyan kasi dadaloy yan. Kung napapansin natin, di ba pag may sunog sa dagat, tingnan nyo yung yung crudo na nasusunog. Kahit nasa ibabaw ng tubig, nasusunog yung ibabaw ng tubig. Kasi ang oil, siya, umibabaw siya. Yun sa mantika, pag binuhusan mo pang ganun, lalo pang pag nagluluto tayo, tapos nasunog yung niluluto, especially pag nakababad yung kawali natin na may mantika, nakababad ng matagal, tapos sobrang umuusok na, sobrang init na yon.
Pag ang presence ng ng oxygen pumalo doon, liyab yun. Kaya hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede na buhusan agad ng tubig kasi nga nakikita umuusok, sunog na sunog. Huwag buhusan ng tubig kasi mag-burn lalo yun. Pa-cool down lang, patayin ng gasol. Tapos kung nandun na, bumuga na talaga yung fire, pwede nating gamitan ng yung ABC. Ito mismo pwede. Ano nga lang yung niluluto natin, pero at least masasave naman. Okay? Ayan, never use water. Kanina sabi ko, bawal na bawal gamitin ang water or ang tubig. Kunyari, bumbero, hindi pwedeng nasusunog na poste. Hindi pwedeng bumbero ang gagamitin sa pag-apula dyan. Kailangan may proper. Dito, in our case, kung may masunog ditong electrical, pwede na yung ABC na yan. Yes. Ito, ABC. Pinapaliwanag ni Joseph, yung APB will be air pressured water ba yan? Air pressure, pressurized water. Pressurized water. Sa water yan. Mamaya, Pero wala naman tayo. Siguro wala tayong ganyan, at least meron tayong knowledge about the APW. Okay. Wala tayong ganyan na fire extinguisher, pero syempre, madalas kasi sa may sunog. For example, umaapoy, nasusunog, electrical, buhong tabo, bubuhusan. Mali yun. Kasi pwedeng, kunyari, nasa ground yan, habang basang-basa, tumutulo, may contact siya, at naapakan natin yung basa, patay tayo. Pwede tayong makuryente. So use the ABC. ABC, yan, pwede to. Kaya maganda mag-store nito sa bahay natin. Marami kasi siya. Kung marami siyang meron gamit. din sa mantika, pwede na yung ABC. Oo, pwede na Kasi yun. yung APW, sabi ni JJ, possible na lumaki pa yung Fire. Pero meron talaga sa kitchen, sir, yung wet chemical. Meron, Ano wet. yung bang kitchen yun na ano? Ah, Anong pang color kitchen. siya? Green. Yellow, pwede siya yellow. Yellow, Yellow green. or green. Okay. Wet chemical pang kasi. Blue, pang wiring, no? Mga blue. Electric. White is that. Ngayong araw, red, blue, tsaka green lang yung makukuha natin. Okay, so yun. Next tayo. Nandiyan dyan. ICO2, pwede yan. Mahal ba yan, sir? Carbon dioxide. Ito yun. Ito yung, para siya sa B, fires. B stands for, mas mabilis natin tatanan, barrels. Lahat na ng mga naka-barrels na mga Fuel. like fuel, naka-barrel ng fuel, di ba? Yung mga oil na pang ginagamit sa pag-change oil ng sasakyan, naka-barrel yon. Or di yung mga, basta siya, solid, yung mga hindi pwede sa mga light materials ang lagayan. Yung kailangan siya nasa matibay na lagayan. Yan yung sa type B of fires na pag nasusunog. Pwede dyan yung oil sa CO2. Pang electrical naman, sir. Carbon dioxide. CO2. Ito CO2. Pang electrical lang yun. Electrical lang yan. Applicable lang siya sa electrical. Alin? Carbon dioxide. Hindi. Pwede naman siya sa lahat. Sa A, di na Kaso, karaniwan siyang ginagamit sa BNC. electrical. Meron siya sa B and C. So si C naman, ang tatanda natin, kasi B and C nakalagay dito. Okay siya. Pwede rin siya. Hindi, sa A. Hindi, sa mga ashes, pwede rin siya. Mahal nga lang. Oo, kaya parang, ba't ka pagagamit? Oo. Ba't ka magsi-CO2 kung ang apulahin mo lang puro mga Sa parang... question is CO2 pwede sa mantika, sa gasol. Yes, pwede. ABC din siya. Tapos etong C kasi electrical. Current. So pwede din siya sa electrical. Pwede rin siya. Direct current. Tapos yung sa mga sa mga LPG, na mga susunog. So pwede you're si suggesting carbon na dioxide. CO2 or carbon dioxide pwedeng in-store sa mga kitchen natin? Pag kitchen may specific talaga. May Yun yung design sa kanya. Pero kung wala naman, kasi syempre hindi naman lahat merong ganon, pwede na to. Even si ABC pwede na to. Pero kaya lang nagkaroon ng standard na merong specific na ginagamit sa kitchens, especially kunyari restaurant. Kasi kung magapula sila ng sunog, small fires, at least makaka-continue pa rin yung operation nila. After mga ilang oras lang, kasi lilinisin nila, kasi konti lang. Oo, walang madadamay, hindi kasi yung basta yung usok niya, or di gaya nito, pag ito binuga sa kitchen, wala. Pati kakain doon, magsisialisan, hindi makapag-operate na isang araw, 2 araw, kasi ang dumi na maiiwan nito, sobrang pwedeng ma-contaminate lahat ng foods, lahat ng contact na nasa loob. Lilinisin, isasanitize yun, dadaan sa ganung klase, kasi hindi pwedeng makain yung din nito, yung laman. Kaya may specific na design na extinguisher nilalagay sa kitchens. So yun yung sa mga malalaking restaurants. Kahit sa chemical yung sa wet,
ay sa electrical na blue, yung pag binuga mo siya, kunyari pag yan ang binuga mo, maraming madadamage na suppress mo nga yung fire. Pero yung mga electrical component, si wet hindi pwede sa electrical yun. Si blue na para sa wiring, pagkabuga mo na suppress mo, parang wala siyang mesh. Yung parang nade-dissolve yung nagde-dissolve lang yung yung binubuga niya. So iba naman may mga talaga. Yun na yung mga tawag dito. Yun na yung mga special types ng mga fire extinguisher. Meron pa para lang sa mga chemical, sa laboratories. Na syempre may mga chemical kasi na mukha lang siyang tubig. Pag nahaluan siya ng konting tubig, totoong tubig kasi mukha siyang tubig pero hindi tubig yon. Mahaluan lang ng konting tubig, nagkakaroon ng fire, nagkakaroon ng ignition, parang tumatakbo-takbo yung fire. Nagkakaroon ng chemical reaction. So nag-create siya ng fire. So may specific na fire extinguisher na para gamitin sa mga laboratories. Ito basic lang. Basic or common fire extinguishers na available sa market, especially dito sa Pilipinas. Kaya ABC ang pinaka ginagamit natin. Ayan. Ito siya. Used for B and C. Hindi siya, nakalagay dito X siya kay paper and woods. Bakit kaya? CO2 is not recommended for Class A fires because they may continue to smolder and reignite after the CO2 dissipates. So ibig sabihin, hindi siya pwede sa mga papel. Kasi nga mabilis lang mag-dissolve, parang nag-ano lang siya Para kasi itong para siyang tawag dito? Ano po yung parang lamig lang. mist. After mag-fade. Parang after mawala nung parang mag-evaporate. effect. Parang evaporate, gano'n. After ma-spray, parang parang alcohol. Pag nag-spray, mawawala agad mga ilang minuto lang kasi parang siya, na-dissipate. Yun yung niya. So possible mag-reignite ulit. So hindi siya pwede pala sa papel. Hindi pwede sa mga kahoy-kahoy. Kasi siguro may mga CO2 baga kasi from solid to gas. Yun yung chemical reaction niya. So pag nalanghap mo yan, anong mangyayari? May kailangan mo may pa rin. Pag pag gumamit na ng ganito. siguro kasi Sige, baka ganun. mag-apoy pa ulit siya kasi nga di ba may baga or something. Wrap tayo, Joseph. Mabilis siya mag-evaporate kung gano'n. Kung sa gagamitin mo sa papel. Natin kung paano gamitin yung fire extinguisher para mamaya pag nasa actual tayo. Sige, yung pinaka-actual. Tapos yung mga more information about sa fire extinguisher, siguro magbigay tayo ng isang araw o maglaan tayo ng oras para mas makilala pa natin fire extinguisher. For now, the basic how to respond pag may sunog, yun yung mahalaga ngayon. Okay, sige, tara, okay na tayo. Ito yung pass technique Ayan, natin go ahead. PASS technique. Pull, aim, squeeze, sweep. Tingnan natin dito. Pull the pin. Or pag sa pag-pull ng kasi, kasama na rin to. Actually, may nakita akong video. Kaya PASS siya, or pass. Kasi sa paghila mo nito kasi, automatic putol na Masasabay na to, puputol na to. Mamaya tingnan natin kung Try sasabay. natin ikabit sa pin mismo yun. Pero ang sinasabi naman, may tinatawag na T-pass. So ito twist muna. Pero ang niyan, pwede nang hilahin yan, sir. rectang ganon. Kasi pag hinila yan, sabay putol na rin yung Check natin. Mamaya, makikita natin. Letter A, Joseph. Okay, aim, itutok. Ibig sabihin, tutok ka. Pagka-pull ng pin, hawak dito sa nozzle. Hindi pwede dito. Kasi kung dito, pressurized kasi yan, papalo-palo yan. Hindi natin ma-aim sa fire mismo. Maghahanap ng babarilin yun, sir. Saan dapat yung hawak? Paturo, Joseph. Dito dapat ang hawak. Okay. Sa ulo ang hawak, Okay, habang hinahawakan natin ng mahigpit, Mahigpit. tutok natin gano'n sa fire. Okay, Tutok. yun yung aim. Tutok. naiisip din. Tapos, squeeze. Please deliver. Squeeze, ito, pindutin natin. Pag nakatanggal na, syempre nakatanggal yan. Tampal-tampalin ka. Squeeze. Tapos, pag na-squeeze natin to, Sweep. sweep. Side by side. Ganun lang. Okay? So malinaw ba sa Okay na, lahat? wag dito umawak Tawa na tawa, sir, yung dalawa. Mamaya lahat mag-a-actual Paano? Tatampal-tampalin ka gano'n. Pag bubuhatin nila, Sir John, di ba hawak nila yung nozzle? Kunyari, dito yung fire extinguisher. Yan, tulad niyan. Andun pa yung sunog. Iba kasi,
Hinawakan. Parang hindi pa nila hawak yung... Paano Mamaya, maano Dapat natin. ready. Ready. For example, may sunog. Wag, nandun ang sunog sa labas, tapos dito pala, nagtanggal ka na ng pin. Oo. Wag, doon na mismo sa ano. Doon na, sir. Malay mo, paglabas doon, papatay na pala yung apoy. O di kaya, Tapos sir, ubos na pagdating doon yung ano. O di kaya, habang ano, nataranta, napipiga na habang tumatakbo. Yun nga. Wala nang laman. So dapat, ang Ubos pagtanggal na. ano, yung visible sa mata natin yung fire, doon tayo magtanggal ng pin. Tanggalin ng pin, pack, tapos in the fire, pack, bukas na gano'n, tapos squeeze, lapit tayo sa fire, gano'n. Hindi rin pwede na dikit na, wait lang fire ha, dikit na sa fire, pa mag ano. Iba unang nasunog, no? Oo, di mo pa na... Sige, makikita natin kung nakinig kayong lahat kasi may actual tayo mamaya by Sir Joseph. Oy, huwag niyo gagayahin sa internet, ha? Ayan Yung o, puso, ha? ito yung ano nila, pull the pin, this will Binubuga also pataas. break the tamper's wheel at seal. Delikado. Ayan, pag pinul tong ano, pin, automatic na to, Kasi sumasabay kung na to. magagaling, hindi ka pa Ano lang kasi to, kailangan ng pwersa. Pag adult ang gumagamit, syempre, designed for safety purposes. Malakas na yung Bakit adult ganito? siya. Kailangan ang adult kasi syempre may lakas eh. Kung bata lang, hindi maano ng bata yan, gaganon-ganon. Pero kung wala tong seal at may bata, tatanggal to. Tapos, gaganon-ganon din ng bata yan. Oh, Correct. paglaro. So ito, safety siya para hindi siya basta-basta maano. Si Jis, gustong paglaro. Mapful. Oo. Tsaka may ano din, may purpose din siya. Ang purpose din nito is to identify na yung fire extinguisher is bago. Silyado pa. Ayan. Okay? Paano pala, sir, pag naibuga na yan, sir? Tapos, Napabalik naman Onti siya lang. kapag may pressure. pwede, magagamit pa ulit siya, hindi siya. Recharge. Parang refill lang. Pag nagamit ang fire extinguisher, huwag itapon yung barrel. Ito. Refill. Kasi pwede siyang refill. Okay? Aim, yung sa aim natin, low pointing the extinguisher's nozzle or its horn or hoses at the base of fire. Sa base ng fire ang tutok, okay? Do not touch the plastic discharge horn or CO2 extinguishers. It gets very cold and can damage skin. Ayan, yung sa CO2, Malamig hindi- pala. malamig yung sa CO2. Sobrang lamig nun. Hindi pwedeng direct contact yun sa ano, sa kamay or sa skin. Kasi sobrang lamig yun. Pwede magiging yellow tong kamay at mababasag. Parang gano'n. Irritated. Possible. Tsaka, Possible. Yung ibababad sa Lulutong ano. yung buto. Lulutong yung ano. Tapos magulat ka na lang, biglang nabiyak yung ano. Parang gano'n. Okay. So, okay? Squeeze. Squeeze the handle so that it will release the extinguishing agent. Nulak na Raymond eh. Tinisod mo rin yun. Make a plan and practice exit drills in the home. Edit. Yan tatandaan natin. Exit drills in the home. Exit drills in the home. Nakuha ko lang to kaya lang dito akin ha. Kay Unified Fire. Edit. 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 Exit drills Make in a the plan and hole. practice exit drills in the home. In Home. our home. Home. Sa mga bahay natin, ganun-ganun, i-practice natin. In case of fire, saan pupunta, anong gagawin. May fire, may DFP. additional pala Okay. pag nasa mga hotel kayo, kung may mga saan-saan. Once na yung ano, kunyari may Lagi ako fire exit door, once na hindi mabuksan yung dapat nire-report kasi dapat yun talaga nabubuksan. Kasi dati may mga napasokan akong, naalakan ako dati sa ano eh. Sa Pahilig ka sa hotel, ha? Kasi nakasara. Eh sabi ng BFP nung nag-practice tayo, dapat palaging nabubuksan yun or Oo, palaging tsaka oo. Hindi, pag nasa loob ka Wala ng ka fire po. exit, hindi mo ma-access yung Hindi mo loob. ma-access. Hindi mo, pag nasa, kunyari nakalabas ka na, nandun ka na, hindi ka makakapasok. Pero One yung way yun. sa ano, One way lang yun. sa loob ka. Tsaka may Pero mga nasa ano, loob- pag binuksan mo yun, tutunog na agad. Oo, tutunog na agad yung buong building. Naka-integrate siya sa BMS. Kaya bawal. Kaya pare, Kasi yun ibig ang sabihin, may pinapatay sunog nila. na sa first floor or sa ground floor ka umalis sa fire exit, lahat ng floor, i-alert na niya na may Oh, sunog. yan. Parang sa nawag siya sa Kaya panig. bawal din mag... Tinuro ng BP yun ano eh, pag nasa hotel kayo, tapos may ano, i-try nyo ito, wala kung mabubuksan. Yung pala. Tulak mo yun, sabihin na mag-aalarm yun, may solid. DJ, kuha ka ng face mask para sa mga may allergy. Ay, Kasi pag ginanon mo siya, tutunog na yung buong building. Oo, nakakunig na yun sa ano eh. Okay, labas na lahat. Oo, yung hurabi.